Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na kumanta na nga itong si Castro na ito at talagang bumaliktad na nga at talagang linaglag nga itong sikuting ng Norte at ang mga kongresista ang kanilang mga katiwalian na ginagawa sa loob mismo ng mga kanilang pwesto ay talagang inamin na ni Castro at talagang ang nakakagulat dito ay kinampihan nga bigla si BP Inday Sara. Ngayon nga ay talagang nagulat ang lahat nang malaman nga nila na bumaliktad itong si Castro na ito dahil hindi lubos akalain ng mga korap na mga pulpolitiko. Nakakanta ito at magbibigay nga si Castro ng mga information patungkol nga sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang totoong susuportahan ng taong bayan, si BP Inday Sara ba or sikuting ng Norte or ang mga kongresista na ito. Isa lamang ang babala ng taong bayan na hindi nila papalagpasin ang mga korap na mga opisyales na talagang puro na lang kabalbalan ang kanilang ginagawa. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kain na lang daw ng kaso mga kumukwestiyon para magkaalaman. Nasa front. Ang ibig mong sabihin, Chis Escudero, lahat na nagsasabi na may blanco yung pinirmahan nyo, sinungaling. Diba? Gano'n kasimple yun eh. Oh. Dahil sinabi nila may blanco, ikaw walang blanco. So sino dapat paniwalaan ng taong bayan? Ikaw? Balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2025 national budget, may banat si Senate President Chis Escudero kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na nagsiwalat na may mga blanco o manong halaga sa Bicameral Conference Committee report. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging approach chairman, alam niya ang patakaran. Exactly! Alam niya ang patakaran. Kaya alam niya na plano niyo mandugas. Ay, saan kayo nakakita? Cheese, simple lang, wag na natin paikot-ikutin. Pumirma ka ng blanco. Tama o mali? Tinatanong lang kita. Kung mali, edi sinungaling sila. Pero kung tama, di ba't ka pipirma ng blanco? Nabuang ka na? Oh. Pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Paglilinaw ni Escudero. Eh bakit nga? Kayo ba? Etong mga to, alam mo ang ganda nung pagkakasabi ni Attorney Vic. Niloloko tayo nitong mga ito, pinaiikot-ikot tayo nitong mga ito. Kayo ba, papirma kayo ng blanco? Siguro pwede nyong gawin kung kayo ay nabuang. Pwede nyong gawin kung pera nyo yun. Pero ito, pera ng taong bayan. How irresponsible is that? Diba? Ang ganda ng pagkakabanat dito ni Attorney Vic. Simplihin natin, dapat may managot dito. Sabi niya, huwag nyo kaming paikot-ikutin doon sa mga kung ano-anong panliligaw ninyo sa taong bayan. Merong nalabag, meron silang ebidensya, merong blanco, pero may pirma. Dapat may managot. Huwag nyo na kaming binubudol. Pambihira naman kayo eh. Hindi ang enrolled bill ang kumakalat na may mga blankong items. Hindi yan ang So, kopya bakit pinirmahan nyo? yang isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Kaya ang tanong ni Escudero, ano ang kinikwestiyon ni Ungab? Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng... Hindi nga gaa. Tingnan mo kung paano tayo niloloko. Hindi nga gaa yung sinasabi, bycam. Ang layo ng spelling ng gaa sa bycam. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung sinabi ni PRRD, bycam.
Ang ini-insist nito, GAA. Yung sinabi ni BBM na sinungaling si PRRD dahil ang pinirmahan daw niya ay kumpleto na. Eh bakit parehas kayo ng tono ni BBM? Hindi nga GAA-by kami. Ano ka ba, waiter o Senate President? Hindi ko na maintindihan eh. Kasi parang nabulag ka. Ang linaw-linaw. Sir, ang linaw-linaw, mayroong blanco. Ikaw ba'y talaga gusto mo maging Senate President? O gusto mo maging waiter ni Lisa? Kasi parang ano ka lang eh. Wala, parang puro ka na lang pang-a-assist. Ay isa na nga ang tono nyo ni BBM eh. Alam nyo, ganito, simple to. Dalawa lang yan. Para sa akin, dalawa lang ito. Sinungaling si PRRD, si Attorney Vic, at si Ungab. Una, yan yun. Una ha, sinungaling yung tatlong yan. Si PRRD, si Attorney Vic, at si Ungab. Or, pangalawa, sindikato kayo. Kasi nagtatanggol kayo pare-parehas na nakikita ninyo na may mali na nga doon sa blanco. At ipinagtatanggol nyo yung kamalian na posible makapagnakaw etong mga to na naglagay ng figures ng budget dyan. Naunawaan nyo? So dalawa lang ang pagpipilian ng taong bayan. Kaya kayo mga manunood, tatanong ko sa inyo, sinungaling ba yung tatlo? Kasi kung totoo tong sinasabi ni Chis Escudero, sinungaling si Attorney Vic, sinungaling si PRRD, sinungaling si Ungab. Pero kung totoo sinasabi ni PRRD, ni Attorney Vic at ni Ungab, sindikato itong mga ito, instead na hinaharap nila yung problema at nagtuturo sila kung sino ang may kasalanan, nagkakampihan, nagsasagipan. Para ano? May kanya-kanyang pakinabang? Eh ano ito, sindikato? Ano pa ba ang tatawag mo ron? Sindikato, hindi ko po kayo pinagbibintangan, kaya nga may choices eh. Sinungaling yung tatlo o sindikato kayo. Kayo mamili. O yung mga manunood. Kasi ano bang karakteristik na sindikato? Malakas sa politiko. Powerful. Mayaman. Malakas magnakaw. May pinapalusot na illegal. Eh ano bang tawag mo doon kung blanco na yun? Di yun yun. Or yun nga. Sadyaw may topak lang si Attorney Vic, si PRRD at si Ungab. Sinungaling. Hindi, wala na sa akin ang paghuhusga. Hayaan natin ang taong bayan maghusga dyan. Sindikato or buang yung tatlo. BBM yun. Iba naman ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. 14 na blanco raw ang nakita niya sa pagbusisi sa nirato. O kita mo, pati kakampi ninyo? Hindi kakampi ni Cheese. Kakampi ng ano? Kakampi ng mga duwagkom? Pati kakampi ni Tamba? Nilalaglag? O 14 blankong items. Sa dinami-dami ng sinabi ni netong si Raul Manuel, isa lang ang tumama, ito. Kahang kopya ng BICAM report sa 2025 national budget. 8 raw sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. Yun, no? Oh. Karamihan. Karamihan ng natanggap doon sa blanco, ano? According to Raul, DA? Department of Agnanakaw. Department of Agriculture. Matagal. Totoo ba? Marcos, matagal mo nang gustong hawakan yan. Yan ang pasabog eh. Matagal mo nang gustong hawakan. Di umano. Panahon pa ni PRRD yung DA.
Hindi ka pinagbigyan, kaya di umano nagalit yung asawa mong si Lisa. At tinawag na baduy si PRRD. Dahil hindi ka nilagay na DA secretary na panahon ni PRRD. Doon pa lang alam mo na ayaw sa'yo ni PRRD. Tapos, nung naupo kang presidente, ikaw na presidente, ikaw pa ang DA secretary. Tama o mali? Di ba? Akalain mo yung Marcos? Tapos ngayon, ang may malaking anomalya patungkol dito ay patungkol sa Department of Agriculture. May naaamoy ako. Tanong, umaasenso ba ang DA? Naayos ba yung mga magsasaka natin? Ang dami ko kang nakakausap patungkol dito eh. Puro na reklamo ng mga magsasaka natin. Kumukuha na lang kayo ng mga bigas sa ibang bansa. Nalulugi na dito. Kulang na nga kayo sa suporta sa mga magsasaka natin. Di ba? Naku. May dalawa rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at dalawa sa unprogrammed appropriations. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate. I mean, yung BICAM na ni-ratify ng House at Senate may blank. May tinama ka rin sinabi, Manuel. Kaya lang, ako, tanong lang, Raul Manuel ha? Tanong lang. Bakla, ay di, bakla. Sorry. Hindi yun ang tanong ko. Baka naman nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Kaya nilalaglag mo yung mga kasamahan mo dyan sa Quadcom na mga kaibigan mo na kasi dito, kinakampihan mo si BP Sara, kinakampihan mo dito ang Duterte. Kasi sila ang nagpasabog nito, si Duterte, di ba? So nilalaglag mo rito yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Maganda nga yan, at least, di ba? Pag tama, purihin. Pero baka nga nagpapataas ka lang ng presyo. Ha? Nambabantay kami sa iyo, ha? Bantayan natin to. Pag eto, biglang tumahimik sa dulo. Maraming ganyang politiko, kaingay-ingay. Pagdating sa dulo, biglang bumibitaw, biglang tahimik. Pero yung pagkakamali, hindi pa rin nabubuksan. Hindi pa rin nasusolusyonan yung pagkakamali. Diba? May mga ganyan. Bibirahin yung mali. Yung mali na natili pa rin. Patuloy. Pero tumahimik na. Hindi na binabanggit. Kaya bantayan natin yung mga katulad nitong si Raul Manuel. Pag eto tumahimik, nasalpakan ng bunganga nito ng e-money. Bakit ba nasalpakan ng bunganga nito. Di ko na alam kung ano sinalpak dito. Basta may isinalpak. Malaki siguro. Kaya tumahimik. Hindi kita pinagbibintangan ha. Sinasabi ko lang, babantayan ka namin. Pag tumahimik ka dyan, bigla-bigla. Kasi ngayon ang ingay mo ang ingay mo, para kang bakla. Para kang bakla. Hindi naman lahat coach only ng bakla maingay. Hindi ako galit sa mga bakla. Hindi ako sexist kasi may mga kaibigan tayong bakla. Mababait siya mga yan. Hindi po yan NPA. Ay nako. Diretso na nga tayo. Saan tayo napupunta Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang pahintulot. Yun, mabigat kasi 6 na taon ng kulong.
So kung ikaw pumirma at kasama ka sa gustong palusutin itong blanco na ito para makinabang ka in the future, paano nyo dodoktorin na hindi ito na-ratify at kayo na lang basta naglagay diyan, nag-usap-usap na kayo, eto na, o eto lagay natin, ito para sa iyo, ito para sa iyo. 6 na taon pagkakulong. Yung milyon na multa, kayang-kaya, panis yan. Kaya nga nagbablank space yan dahil malaki kikitain dito, posibleng billion pa So hindi nila iindahin yan. Pero yung kulong, mabigat sa kanila yun. Kaya, ipagtatanggol nila yan. Alam ka namang aminin, ay hindi, pumirma ako doon kasi gusto naming palusutin yung budget. Ay kasi, para kami na mag-decide na hindi na ratify, hindi na namin pinag-uusapan, kami-kami na lang. Mag-uusap, kung dagdag, bawas na lang, o gano'n. Yung pera ng taong bayan, tayo na magdesisyon. Atin na lang ito, dagdagan natin, bawasan natin dito, ganyan-ganyan. Alam nga aminin yung gano'n. Buang ba kayo? Siyempre, hindi. Makukulong kayo Pagtatanggol nyo. Diba? So, yun lang yun sabi ko Sindikato kayo or sinungaling sila, PRRD, Atty. Vic at saka UNGAB. Panawagan din ni Manuel sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Ayon naman kay dating Senator Ping Lacson, dapat mabusisi ito ng maigi. Kung ang enrolled bill daw ay iba sa ratified BICAM report, ang Kamara raw na in charge sa pag-imprenta ang dapat magpaliwanag. Ganyan daw ang nangyari noong 2019 na maraming nabito sa budget nang madiskubre na may mga maanomalyang pinasok sa printed enrolled bill na wala naman sa ratified BICAM report. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang nagbitiw na chairman ng House Appropriations. Alam nyo, napanood ko tong kay Ping Lacson at meron dapat managot dito. So, depende lang sa sitwasyon, sabi niya, ang talagang dapat bagsakan nito, itong Kamara, ngayon, pwedeng yung Kamara at Senate, or pwede rin kasama mismo yung presidente, no? Mahaba ang kanyang paliwanag patungkol doon. But one thing for sure, may blanco Ibig sabihin, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. May namatay, may dead body. So may patay, may pumatay. So pagka may patay, may dead body, halimbawa sinaksak, may mga saksak, namatay dahil sa saksak, may dapat managot. Diba? Sino ang dapat managot doon? Ganyan yung issue dito. May blank space Ang problema nila dito na nakikita ko na malaki, yung iba, posibleng walang alam, ay posibleng hindi kasabwat, hindi kasali. Pero may alam. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sindikato ba kayo? Bakit busal ang bibig ninyo? Hindi po pwedeng nandoon ka, halimbawa namatay yung isang tao sa saksak, nandoon ka. Alam mo kung sino yung nasa loob ng bahay bago siya mamatay. Magsalita ka. Kung hindi ikaw ang pumatay, nandoon ka Sabihin mo sino-sino yung mga tao doon. Same thing dito. Kung wala kang kasalanan at ikaw ay siguro sinabi o sige, pirmahan mo na yan, kami nang bahala. Wala kang talagang kasalanan dito. Hindi mo plano mangurakot. Pero may alam ka. May alam kayo. Dapat nagsasalita kayo. Hindi nyo na malulusutan ito. Definitely may mali. Kriminal po ito. Pera ng taong bayan, naghihirap na po tayo. Anong gagawin nyo dyan? Tatahimik kayo at i-deny nyo, sasabihin nyo lang, wala namang blank space. So ganun lang, paniwalaan namin kayo, bulag sila, mali yung nakita ni Atty. Vic, mali yung nakita ni PRRD, ni UNGAB, at yung milyong-milyong Pilipino na pinakita naman may blanco. So bulag kami lahat. Mali yun, katang isip lang.
Hindi ko sinasabi na kung sino ang dapat managot dito. But definitely, may dapat managot. Hindi po pwedeng wala. Ibang miyembro ng BICAM Committee tungkol sa issue. Hamon ngayon ni Escudero at iba pang mambabatas, pwede namang magsampa ng kaso sa korte ang mga kumikwestiyon sa 2025 national budget. Alam mo, talaga naman pupunta naman tayo talaga dyan sa demanda. Magdidemanda. Ang problema, habang nakademanda matagal yan. So, yung dinoktor na budget, ginagastos nyo na. Naintindihan? Yari tayo doon. Yun ang problema doon. But definitely, kailangan talagang idemanda ito. May dapat managot dito. Again, on the losing end, ikaw, ako, tayo mga simpleng mamamayan. Tayo ang kawawa dito. Ginagamit na yung perang mali na hindi naman dapat nagamit. Next po tayo. Ito. Next natin ito. Si Ortega. Galing na itong mama na ito, no? Tingnan ninyo sasabihin. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Tinan mo kano kabastos tong mama na ito. Baka may kasalanan. May nahuling mali. May kriminal na ginawa. Kasalanan na naman ni Sara. Pambihira, sila ang gumawa ng katarantaduhan, tapos si kasalanan ni BP Sara. Kasi ang punto niya rito, baka naman gustong maibalik yung mga naslash na budget. Sino bang naslash na budget? Si BP Sara. Pero pag tiningnan ninyo, ewan ko kung meron ako ditong kopya. Yung blank space na yan. Saglit lang po Alam ko may kopya ako niyan eh. Hindi ko makita. Basta ganito yan. Ang daming na doon sa original, tapos may blank space, may mga nadagdagan departamento. Okay? Ang dami po nadagdagan. Yung department, yung Office of the Vice President, wala naman nadagdag. So kayo nagpalabas ng hindi itong mama ito. Hindi kayo nagpalabas ng magic. Kayong nakinabang kung sino man yung nadagdagan, tapos kasalanan ni BP Sara. Anong klaseng paliwanag niyan, sir? Di ba? Anong klaseng paliwanag yan? Pumatak na naman kay BP Sara. So pagka merong nabubuking nakatarantaduhan ng mga iba mong kasamang mga politiko, kasalanan ni BP Sara. Ganon. Pamumulitika lang ito ni BP Sara. So pag yung si Congressman A nabukong magnanakaw ng Duterte, instead na imbestigahan nyo, totoo ba yung pagnanakaw, ibintang na lang kay BP Sara. Halimbawa, may namatay na congressman at ang sa loob ng building na kung saan maraming politiko, instead na imbestigahan ninyo, ibintang kay BP Sara kasi si BP Sara o ang Duterte ang nagsabi ang pumatay niyan kongresista. So tuwing meron kayong kababalaghang gagawin, meron kayong kriminal na gagawin na mabubuking ng Duterte, kasalanan ni BP Sara. Aba, matindi. Napakadaling palusot nun. Isipin mo, gagawa ka na lang ng katarantaduhan, in the end, sasabihin natin, ibintang lahat yan sa Duterte. Kung sino ang makahuli sa pagnanakaw natin, ibintang natin sa kanila pabalik. Ganon.
Dahil sila ang lumalaban, ibintang natin sa kanila. Easy. Pamumulitika lang to. Ganon. So wala kayong planong imbestigahan yung blank space na yan. Wala kayong planong parusahan yung gustong magnakaw. How convenient it is ibintang kay Sara. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader. Sana kung di kayo gumagawa ng mali, hindi kayo walang nasasabi sa inyong mali. La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang Alam mo, that is so bobong komentaryo. That is so bobo. Sorry po, ayoko nagbumura. Hindi naman mura yun eh. Medyo nakakaasar na talaga. Hindi na nakakatuwa. Kasalanan ni VP Sara. Ibintang nyo na. Palagay ko, ang pumatay kay ang pumatay kay Jose Rizal si PRRD. Ang pumatay kay Magellan ay si VP Sara. Ganong kaboboy itong mga ito, ang mga komentaryo nila. Nawasan ang pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng... So, kaya ganito, blank space nila kasi gusto nila maibalik yung kinaltas sa Office of the Vice President. Ganon. Wala nga siyang kinalaman dyan. Nasa sa inyo na nga yung budget na yan. Sabi niya, kayo nang bahala dyan. Hindi rin naman siya nasusunod eh. Sinong gumawa? Wala naman siya doon. Ba't kasalanan? Hindi ko alam kung nagbobobobobohan itong mga ito. Bobong talaga eh. Paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong